Alright, so for today's video mga ka-swerte, ito yung bonsai na ayusan natin. Yan, medyo nag-wild na. Kaya ito, panoorin nyo mga ka-swerte kung paano natin naayusan itong nag-wild na bonsai. So ito lang mga ka-swerte nga ayusan natin bonsai. So hindi ko na sa inyo pinakita yung pagtipulit ng mga dahon, no, dahil masyado tayong busy kanina. Hindi na natin nakapag-sit up ng camera. Kaya ito, ayusan na natin. Samahan niyo ako mga ka-swerte. So ito guys, itong ayos natin bonsai nito is matagal ng matagal kong pina-wild, no? At ipapakita ko rin sa inyo dito sa may gilid, no? Yung wild siya, no? Marami siyang dahon at medyo mag-die back na siya dyan. Kaya inano ko na siya, inayos na, no? At tatanggalan ko ng ito, yung suporta, yung bus ko naglagay nito para hindi daw matuyot yung lupa. Pero ako kasi, kung ako lang ang masunod niyan, matagal ko na talagang ginawa yan. Kaya lang masyadong maaga pa noon at hindi pa tayo masyado pinagkakatiwalaan nung aking boss, no? Dahil nag-aaral pa lang tayo sa pagbubonsai. Kaya nung makita niya yung mga gawa natin, no, na pwede na pala tayong gumawa ng mga basic na bonsai at ikagaya ng mga nakikita niya, napapanood sa YouTube o sa FB, kayang-kaya na natin gawin. Kaya medyo hindi siya nagdalawang isip dito na ipaayos, no, sa atin tong at yung mga kaswerte, itong bonsai nito ay baliti, no, o picos ang tawag nila sa bonsai na to na ayusin natin. So medyo matagal lang tong video na to mga kaswerte dahil ayun nga, at maraming proseso, no. Hindi natin basta-basta madaliin to kasi yung mga ugat niyan guys is nakatagos na dyan sa paso na yan na malapad, no. Kung napapansin nyo, yung may malapad na paso, no, yan sa inano ko na yan, tinatabunan ko ng lupa na yan, may mga ugat na yan sa dyan. So kung papabayaan yan na hindi lalagyan ng lupa is matutuyot, may stress yung bonsai guys. So yun ang purpose dyan. Kaya ko inaayos o dinadagdagan ng lupa, no, nang sa ganun ay magkaroon na rin siya ng buhay, no, na para siyang nasa nature talaga yung kanyang pagsibol o yung kanyang pamumuhay, no, kumbaga sa sa kagubatan. Alright, so ayan, medyo fast forward natin itong mga kaswerte para naman hindi kayo mainip, no, dadahan-dahanin lang natin. Oh, no. Alright.
So tapos na guys. So mag-moose naman tayo. So ayun, hanggang dyan na lang muna mga kasorte. Abangan nyo na lang sa part 2 yung paglagay natin ng moose, no? Dahil masyadong mahaba na ating video, no? Kung isasama pa natin yung paglalagay ko ng moose bag, no? Dyan sa bonsai na yan. Kaya maraming salamat sa inyo mga kasorte. Sana panoorin nyo ulit yung part 2 para mas may matutunan pa kayo kung paano gumawa ng bonsai na nilagyan ng moss, no? O, para maging mas maganda siyang tingnan, no? Hindi naka-expose yung lupa, kundi para siyang nasa nature, no? O nasa kagubatan talaga siya, no? At yun ang dapat matutunan natin sa pagbubonsai. Alright, so ayan, hanggang sa muli mga kasorte, maraming salamat. Sana panoorin nyo at abangan nyo yung part 2, no, ng paglagay natin sa ng moss, no, dyan sa balite na yan inayos natin. Alright, so maraming salamat sa inyo mga kasorte dito sa pagtutok.